na nga na problemado yung budget, eh bakit mo pa pinirmahan despite the veto? Opo, kasi nga ngayon lumalabas itong mga isyong ito. Yung pong pagtatanong, posibilidad po na ang ICI magtanong ano ba yung naging deliberasyon nila pangandaman, nila bunuan during the meeting po kung saan inaayos nila ang budget. To, alam mo, para lang mabigyan ng panig yung presidente. Is that possible kaya po? Malabo pa rin po eh. Hindi pa rin konektado. Mga bayan, malabo pa rin daw po. Sa hinahaba-haba ng pagpapaliwanag ni Sir Ted Pailon, sa hinahaba-haba, inuunti-unti, di ba? Inayos, kulang na lang isubo yung tanong. Pusang gala. Pagdating sa attorney, malabo pa rin. Madam naman, di ba, pag magpapa-interview po kayo, madam, siguraduhin niyo po nag-almusal na po kayo, o kaya nagtanghalian, o kaya naghapunan. Baka po kasi nalipasan po kayo ng gutom eh. Kasi alam naman po natin na si Yusek Claire talaga, pag sumagot to, talagang on point. At yun nga no, mga bayan na, ano pong masasabi niyo po dito sa naging interview po ni Attorney Yusek Claire Castro? Dito nga po kay Sir Ted Pailon na kung saan tinabagay napakamot po ng ulo. Ito po si Sir Ted Pailon sa mga sagot sa kanya ni Yusek Claire Castro. Mantakin nyo mga kabayan, tinabagay parang hindi yata po nag-almusal o tanghalian o kaya hapunan. Ito si Madam Claire, lutang na lutang po yung mga sagutan. Ha? At kung bago ka pa nga sa akin channel, huwag mga kalimutan i-hit and like at subscribe button. Hindi ko na po papakahabait pa, narito na po. Ang interview po ni Madam Claire dito kay Sir Ted Pailon. Sir Ted, pasok po. Attorney, ano po ang inyong damdamin? Kung maaari lang din, perhaps baka napag-usapan po ito ninyo ni Presidente, yung possibility that the President being invited by the ICI to shed light, to speak about what really happened, ito hong kanilang meeting in Malacanang na sinasabi daw po talagang sinabon itong si Martin Romualdez tungkol po sa budget. Napakalinaw po ng tanong ni Sir Ted, mga kabayan. Ano daw po yung posibilidad na maimbita si Junior na ICI para nga po doon sa sinasabing nasabon ni Junior itong kanyang pinsan na si Romualdez dahil nga po doon sa ginawang insertion sa national budget. Di po ba pinapalabas po nila na nagalit daw di umano si Junior kay Romualdez. Pinapalabas nila ngayon na parang walang kinalaman si Junior. Kaya ang tanong po ni Sir Ted Pailon, iimbitahan po ba na ICI si Junior? Ito po ang sagot ni Madam Claire Castro. Parang wala naman pong kinalaban niya sa anomalya. Kung nagalit po siya, di ba mas maganda kung nagalit po siya dahil ayaw po niya ng anomalya. So parang hindi naman po yan yung mga issues na dapat imbestigahan ng ICI, yung kanyang pagkakagalit. Madam, ang linaw po ng tanong ni Sir Ted Pailon, hindi po yung hindi po yung pagkakagalit ni Bongbong Marcos ang tinutumbok dyan, yung pagsita ni Bongbong Marcos kay Romualdez dahil doon sa 2025 budget, kung totoo nga ba o hindi, kung alam ba ng Pangulo yun o hindi, kung legit ba yun talaga, na sinita siya ni Bongbong o hindi. Hindi siya nagalit siya. Di ba? Logic naman, madam. Napakasimple lang nun Yung anomalya yung tinutumbok doon, hindi yung pagkagalit ni Bongbong Marcos. Eto po. Anong sagot ni Sir Ted Pailon? Diyan sa tanong diyan sa sinabi ni Claire Castro. Eto, mga bayan. Hindi po. Ang sinasabi ko po, Attorney, if I may interrupt, ang sinasabi ko po kasi ay yung pong mga pangyayari. Di ba? Talagang hindi po nagets Kaya ano po gagawin ni Sir Ted? Tignan nyo mga bayan i-explain po ng dahan-dahan at pakunti-kunti para maintindihan po ni Attorney Claire Castro. Doon sa kanyang pagkadismaya sa budget. Pero nga, ang sinasabi po ng iba is that
kung alam mo na nga na problemado yung budget, bakit mo pa pinirmahan despite the veto? Opo, kasi nga ngayon lumalabas itong mga isyong ito. Yung pong pagtatanong, posibilidad po na ang ICI magtanong, ano ba yung naging deliberasyon nila pangandaman, nila bunuan during the meeting po, kung saan inaayos nila ang budget. Alam mo, para lang mabigyan ng panig yung presidente. Is that possible kaya po? Malabo pa rin po eh. Hindi pa rin konektado. Mga bayan, malabo pa rin daw po. Sa hinahaba-haba ng pagpapaliwanag ni Sir Ted Filon, sa hinahaba-haba, inuunti-unti, di ba? Inayos, kulang na lang isubo yung tanong. Usang gala. Pagdating sa attorney, malabo pa rin. Madam naman, di ba, pag magpapa-interview po kayo, madam, siguraduhin niyo po nag-almusal na po kayo, o kaya nagtanghalian, o kaya naghapunan. Baka po kasi nalipasan po kayo ng gutom eh. Kasi alam naman po natin na si Yusek Ler talaga pag sumagot to, talagang on point eh, di ba? Talagang on point, pagtatanggol niya talaga yung Pangulo. Siyempre, yun yung trabaho niya, di ba? Bilang spokesperson ng Pangulo. Pero ngayon parang, madam, ba't naman po ganun? Di mo ba? Ba't naman po ganyan ang mga sagutan natin kay Sir Ted? Una, hindi nyo nakuha, hindi nyo po nagets yung tanong. Inulit po ni Sir Ted. Para lang po malinawan kayo. Ano pong sagutin nyo? Malabo pa rin po. Diba? Hindi po konektado. Madam, paano nyo po sasabihin hindi po konektado? Tinutumbok nga po yung anomalya doon sa budget. Di po ba napangalanan nga po si Romualdez? Diba? Pinangalanan si Romualdez ni Saldico na siyang pinagdadalahan ng pera. Dalawa po sila ni Bongbong Marcos. Ngayon sabi mo anong hindi konektado, diretsuhin mo na lang, ma'am. Diba? Sabihin nyo, hindi imbitahan na ICI kasi si Bongbong ang bumuo ng ICI, ba't siya imbitahan? Ganun na lang para matapos na. Napakadali lang naman. Tsaka obvious naman, ma'am eh. Diba? Napaka-imposibleng imbitahan niya si Bongbong. Bakit? Si Bongbong nga gumawa ng ICI eh. Diba? Para Para syempre pagtakpan siya tsaka yung pinsan niya. Diba? Nahuhuli po kayo sa yung bibig eh. Si Bongbong na rin nagkasabi, diba? Walang ebidensya laban sa pinsan niya. Oh. Pinagtatanggol na yung kanyang pinsan. Kaya asa pa ba tayo sa ICI? Lalo pat yung hearing na ginagawa ng ICI, nakalihim, patago, wala nakakaalam, wala nakakarinig. Di natin alam na yung mga witness, tinuturo na si Romualdez, tinuturo na si Bongbong, sasabihin lang ng mga nandiyan sa ICI, walang koneksyon, walang ebidensya. Diba? Ligtas si Pangulo, safe na safe. Safe na safe si Pinsa. Hindi po ba? Napakadali lang sagutin, ma'am eh. Ewan ko ba, ba't kayo po ay nalalabuan at sa tingin niyo po ay hindi po konektado eh. Di ba? Wala na po kami magagawa dyan. Basta payo ko lang po, madam. Susunod po na interview po kayo. Mag-almusal. Yan. Para sa ibang balita, dumako naman tayo dito, mga bayan, ha. Dumako naman po tayo dito. Di po ba? Malaki yung naging impact nung expose ni Madam Amy Marcos kagabi. Ha? Na kung saan inakusahan po niya ang first family na pamilyang Adictus Benedictus, mga kabayan. Ano pong naging sagot ni Sandro Marcos? Dahil nasama po siya sa pinangalanan eh. Di mo ba? Po. Tingnan po natin ha. Ang sagot ni Sandro Marcos. Ito pa, mga kabayan. Ano po sabi ni Sandro Marcos? Panahon ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Yan po ang sagot ni Sir Sandro Marcos. Ano pong buwede sa kanya ni Madam Rowena Guanzon? Ito po, panahon na para magpa-drug test ka. Ayan, sir.
Ayun, no? Muntik na akong malaglag. Muntik ko nang malaglag yung phone ko nung sinom ko yung poster. Tignan nyo naman po kasi. Pero tama lang po ang sinabi ni Madam Rowena Guanzon. At napakadali lang naman po, sir, na i-debunk yung sinasabi ng iyong tiyahin. Kung totoo na kayo po ay hindi pamilyang adik tulad ng sinasabi ng iyong pinsan ay ng iyong tiyahin, diba? Isa lang po ang sagot dyan. Sana sinabi mo, magpapa-hair follicle test kami buong pamilya at isasampal namin sa aking tiyahin ang resulta. Dapat ganun eh. Di ba? Kung talagang hindi po kayo gumagamit ng pulburon, napakadali lang naman pong i-debunk nun, sir. Bakit hindi nyo po gawang i-debunk? Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy sa inyong mga sagot? Di ba? Napakadali lang sabihin, hindi totoo ang sinasabi ng aking tiyahin. Bukas na bukas, buong pamilya namin, magpapa-hair follicle test para mapatunayan sa taong bayan at sa aking tiyahin na kami ay hindi pamilyang Addictus Benedictus. Di ba? Sana, mas magandang pakinggan yun. Hindi. Inililihis nyo po. Sasabihin nyo ba, hindi yan magandang gawain ng isang ate na nilalaglag ang kanyang... Di ba? Ba't naman, ano yung mga... Huwag nyo inilihis, sir. Di ba? Hindi na po bobo ang taong bayan ngayon. Alam na po, we can read between the lines. Di ba? Ano ba naman yung mag-hair follicle test kayong pamilya, sir? Ano ba mahirap doon? Sa dami ng pera ninyo. Kayang-kaya nyo po yun. Para lang mapatunayan na nagsisinungaling ang pinsan, ang tiyahin ninyo. Di ba? At ito ang sinasabi ko sa iyo, sir. Pag napatunayan ninyo na nagsisinungaling ang iyong tiyahin, na si Amy Marcos, kasama nyo kami. Ha? Kasama nyo kami. Para pananagutin si Madam Amy Marcos dahil sa kanyang pagsisinungaling. Deal po ba yun, sir? Pero hanggat hindi po kayo nagpapa-hair follicle test, sa mata po namin, sir, kayo po ay pamilyang Addictus Benedictus, tulad ng sinasabi ng inyong tiyahin. Kaya sir, hair follicle test na kayo para malaman na po natin. Para mabira na natin yung tiyahin mo. Di ba? Kakampihan ka namin. Promise. Cross my heart. Diba? Ganyan na lang po mga kabayan, ha. At huwag nyo nga pong kalimutan i-hit ang like at subscribe button, ha. Hanggang sa muli, paalam.